Pansinin bago panoorin, ito ay isang video ng nobelang may mga larawan, kaya ang mga imahe ay maaaring hindi tumugma sa nilalaman ng audio. Mag-focus sa mga kapana-panabik at kawili-wiling detalye ng kwento. Sana'y masiyahan kayo sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring bigyan ako ng isang like at mag-subscribe sa channel. Nakita lamang na karamihan sa mga tao ay bahagyang sumandal malapit sa gate ng liwanag. At agad silang tinamaan ng isang puting sinag ng liwanag. Gumulong sa lupa ng hirap. At hindi na muling makalipad. Matapos tingnan ng ilang beses, nalaman niya na ang gate ng liwanag na iyon ay may kakayahang suriin ang potensyal, tanging ang mga may sapat na potensyal ang kwalipikadong pumasok. Ang mga taong dumagsa sa gate ng liwanag ay parang mga isda na tumatawid sa ilog. Ngunit ang mga tunay na nakapasa ay kakaunti lamang. Sa loob ng 10 hingahan, mahigit 10 tao lamang ang matagumpay na nakapasok. Sinabi ni Yi Xiantian sa sandaling ito. Yeming, tara na. Ang pagkakaroon ng pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng andayang Divine Palace ay lubhang kapaki-pakinabang sa iyo. Tumango si Yeming at diretsyong lumipad patungo sa gate ng liwanag na may nakasulat na 2 salitang, Andayang. Nang makita si Yeming na lumilipad patungo sa gate ng liwanag, marami sa mga tao sa karamihan ang malamig na suminghal. Kasama sa kanila sina Jiang Taishan, Feng Wuzhang, at ang mga crown prince ng iba't ibang imperyo. Lahat ng mga taong ito ay nagkaroon na ng alitan kay Yeming noon. Isa na namang bagong dating sa aking Divine Palace, isang ilusyonaryong anyo ang ngumiti. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Yeming. Siya ang master ng andayang Divine Palace. Ang master ng Divine Sea. Ngumiti siya at sinabing, mukhang ang taong ito ay patungo sa Divine Palace. Binabati kita, sabi ng master ng Eternal Divine Mountain. Malamig na suminghal ang master ng Eternal Divine Mountain. Masyadong walang mata ang batang ito. Ang aking Divine Mountain ba ay mas mababa kaysa sa Divine Palace? Mahinahong sinabi ng master ng Divine Palace. Lahat ay may kanya-kanyang pagkakataon. Hindi ito mapipilit. Samantala, matapos pumasok ni Yeming sa gate ng liwanag, naramdaman niya ang isang napaka-misteryosong puwersa na agad tumagos sa kanyang katawan at kaluluwa. Tila lahat ng tungkol sa kanya ay nalantad. Sa susunod na sandali, pumasok siya sa isang napakalaking Divine Palace. Ang loob ng Divine Palace ay napakaluwang. Ang taas nito ay 10,000 zang. At sa itaas ay nakaukit ang araw, buwan, mga bituin, mga galaksi, at mga nebula. Bago pa niya makita ng malinaw ang paligid, biglang lumitaw ang isang dalaga sa kanyang harapan. Nang makita ang dalagang ito, natigilan si Yeming. Ang balat ng babae ay mapatla. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang maitim na mga mata ay nagpapakita ng kulay abo. Walang emosyon at walang ekspresyon. Ang dalagang ito ay ang tagapagmana ng andayang Divine Palace na nakilala niya sa Latent Dragon Rankings. Si Wu Lianyan. Noon, mas mataas ang cultivation ng babae kaysa sa kanya. Ngunit tabla sila sa laban. Sa huli, siya ang idineklarang panalo. Nakuha ang unang pwesto sa Latent Dragon Rankings. At naging tanyag ang kanyang pangalan sa buong mundo. Hindi niya maitatanggi na si Wu Lianyan ay napakatakot. Hindi alam ni Wu Lianyan kung nakilala niya si Yeming o hindi. Malamig lamang siyang nagsalita. Pangalan, Yeming, sabi ni Yeming. Hindi niya rin itinuring nakakilala ang babae. Nakuha mo na ang paunang kwalipikasyon para makapasok sa palasyo. Susunod, kailangan mo lamang malampasan ang 3 pagsubok para maging isang opisyal na disipulo. Sabi ni Wu Lianyan. Handa ka na ba? Hindi ba't ako lang mag-isa ang papasok? Hindi ba hihintayin ng iba? Nagtatakang tanong niya. Bihirang magkaroon ng pasensya si Wu Lianyan para ipaliwanag sa kanya ang dahilan. Ang mga tagapagmana ng andayang Divine Palace ay kakaunti, at ang pagtanggap ng mga disipulo ay napakahigpit. Ikaw marahil ang nag-iisang posibleng makarating dito. At saka, hindi marami ang pumipili na pumasok sa andayang Divine Palace. Nagtatakang tanong ni Yeming. Noon, ganyan ka rin ba pumasok sa Divine Palace? Noon, naglakbay muna ako sa mundo. At sa huli, pagkalipas ng 9 na taon, opisyal akong pumasok sa Divine Palace para magsanay ng mga natatanging teknik. Malamig na sabi ni Wu Lianyan. Marami ang mga tagapagmana ng Divine Palace na nagsasanay sa labas. Sa kanila,
Iilan lamang ang kwalipikadong bumalik. Tumango si Yeming. Handa na ako. Hindi ko alam kung anong 3 pagsubok ang kailangang lampasan. Unang pagsubok, sabi ni Wu Lianyan. Talunin mo ako. Natigilan si Yeming. Sinuri niya ang babae. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay isang martial ancestor. Tama ba? Kung matatalo kita, itinuturing na akong nakapasa sa pagsusuri. Tama, sabi ni Wu Lianyan. Hindi nasiyahang sinabi ni Yeming. Hindi ito patas. Ikaw ay isang opisyal na disipulo. At mas mataas ang iyong cultivation kaysa sa akin. Bakit kailangan kong talunin ka? Maaari kang pumili na sumuko. Malamig na sabi ng babae. Walang magawang sinabi ni Yeming. Sige na nga, ano naman ang ikalawang pagsubok? Ang ikalawang pagsubok ay talunin ng aking senior brother. Sino ang iyong senior brother? Ang pangalan niya ay Wu Chen, sabi ni Wu Lianyan. Siya ay isang martial saint. Muntik nang mapatalon si Yeming. Nagbibiro ka ba? Hahayaan mo akong lumaban sa isang martial saint? Sinasadya ba ng inyong andayang Divine Palace na hindi ako payagan? Sinabi ko na, maaari kang pumili na sumuko. May kakaibang kislap sa mga mata ni Wu Lianyan. Tila may iniisip. Bamantong hininga si Yeming. Ituring na lang nating magaling ka. Ngunit gusto kong malaman. Ano naman ang ikatlong pagsubok? Ang ikatlong pagsubok, syempre, ay talunin ng isa pang senior brother, malamig na sabi ni Wu Lianyan. Huwag mong sabihing ang kalaban ay isang martial god, halos tumalon ang kilay ni Yeming. Sa tingin mo ba kaya mong talunin ng isang martial god, sabi ni Wu Lianyan. Ang senior brother na iyon ay isa pa ring martial saint, ngunit mas mataas lang ang kanyang realm. Alam din ni Yeming na ang mga martial saints ay nahahati sa ilang malalaking realms, Little Saint, Great Saint, at Divine Saint. Ang isang Divine Saint Martial Saint ay maaaring mag-condense ng divine form anumang oras para maging isang martial god. Tiyak na ang senior brother sa ikatlong pagsubok na ito ay alinman sa isang Great Saint o isang Divine Saint. Na napakahirap kalabanin. Kung isang ordinaryong martial saint lang, may tiwala siyang manalo sa isang laban. Ngunit ang kalaban ay isang tagapagmana ng andayang Divine Palace. Ang ganitong uri ng martial saint, hindi kalabisang sabihin, ay may kakayahang pumatay ng Diyos. Ang pagtalo sa kanila ay napakahirap. Handa ka na bang lumaban? Tila medyo naiinip na si Wu Lianyan. Malamig siyang nagtanong. Bamantong hininga si Yeming. Nandito na rin lang ako. Siyempre gusto kong lumaban. Swish. Hindi pa niya natatapos ang kanyang salita. Kumilos na si Wu Lianyan. Isang hibla ng sword light. Mas mabilis pa sa kidlat. Ang agad na umabot sa kanyang lalamunan. At malinaw na walang awa ang babae. Sa pagkakataong ito, kung matatamaan siya, agad siyang mamamatay. Napakasama, nanlaki ang mga mata ni Yeming. Ang kanyang lalamunan ay tinusok ng sword light. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Wu Lianyan. Ang imahe ni Yeming sa harap niya ay naglaho. Kasabay nito, isang kamay ang marahang damapo sa kanyang balikat. Bahagyang nang inig ang kanyang malambot na katawan. At ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi makapaniwalang tingin. Nagpraktis ka ng killing steps. At nagawa mo pang mag-develop ng divine ability mula rito. Bilang isang disipulo ng andayang Divine Palace, agad niyang nakita ang pinagmulan ng teknik ni Yeming. Ang killing steps ay ibang pangalan para sa heavenly killing steps. Hindi itinanggi ni Yeming. Ano sa tingin mo? Napakagaling, unti-unting lumuwag ang mga kalamnan ni Wu Lianyan. Talo ako. Maraming salamat, ngumiti si Yeming. Napakadali niyang natalo si Wu Lianyan. Ito ay lubos na dahil sa divine ability na, every step ay killing intent, na kamakailan lamang niyang naunawaan. Ang martial technique divine abilities ay nagmumula sa martial techniques ngunit mas mataas kaysa sa mga ito. Kapag ginamit, madalas itong nagdudulot ng hindi inaasahang epekto. Huwag ka munang masyadong magsaya. Ang dalawang senior brothers sa ibaba ay nakapag-develop din ng divine abilities. At hindi lang isa, paalala ni Wu Lianyan. Pagkatapos ay dahan-daang umatras. Nagkibit balikat si Yeming. Ang kanyang tingin ay agad na lumipat sa kaliwa. Doon, hindi niya alam kung kailan. Nakatayo na ang isang binatang nakasuot ng puting damit. May ngiti sa kanyang mukha. Tumango siya at ipinakilala ang sarili. Munting kapatid, Wu Chen, senior brother. Sana'y magbigay ka ng maraming gabay. Nagbigay pugay si Yeming. Nakilala ko na si senior brother.
Senior brother, talaga bang isa kang martial saint? Tumango si Wu Chen. Kamakailan lamang ako umangat sa martial saint realm. Kung pag-uusapan ito, nakakahiya. Nanatili ako sa martial ancestor realm ng 8 taon. Malayo sa kanya, ang kanyang senior brother. Walang masabi si Yeming. Ang 8 taon para maging martial saint ay napakagaling na. Bigyan siya ng 8 taon. Hindi pa tiyak na makakaangat siya mula sa martial ancestor patungo sa martial saint. Ang kalaban ay nahihiya pa. Kinuskos ni Wu Chen ang kanyang ilong. Hindi marami ang mga disipulo ng ating andayang Divine Palace. Sa loob ng 100,000 taon. Kasama na ako, may kabuuang 37 lamang. At saka, karamihan sa kanila ay nasa ibang great worlds nagpapatakbo ng mga negosyo. Nitong nakaraang 1,000 taon, medyo dumami ang sumali sa Divine Palace. Ngunit 8 lamang. Sa kanila, 4 lamang ang hindi pa nakakamit ang Divine Realm, sina Wu Lianyan, Ding Waya, at Senior Brother Zhao Xin. Nagtatakang tanong ni Yeming. Ang buong andayang Divine Palace ay ilang dosenang disipulo lamang. Tama ka, sa kanila, marami ng disipulo ang umangat bilang mga elder. Nagsimula ng tumulong sa Divine Palace sa pag-aasikaso ng iba't ibang gawain. Si Wu Chen ay puno ng paghanga. Lahat ng mga disipulong naging elder ay may hindi bababa sa Longevity Realm cultivation. Longevity Realm, takang-taka na tanong ni Yeming. Senior Brother Wu, ilan ang Longevity Realm expert sa ating Divine Palace? Ang Palace Master, ang matandang iyon, nasa anong realm na siya? Ngumiti si Wu Chen. Kung hindi ka lang taga-Divine Palace, talagang hindi ko ito maaaring sabihin sa iyo. Sa kasalukuyan, ang ating andayang Divine Palace ay may 19th na Longevity Realm disciples at elders. At ang Palace Master, ang matandang iyon, 8,000 taon na ang nakalilipas ay nasa 7th Longevity Realm cultivation na. Ngayon, maaaring nasa 7th realm pa rin siya. O maaaring umabot na sa 8th realm. Nagulat si Yeming. 7th Longevity Realm. Hindi ba't mas malakas iyon kaysa sa mga masters ng ibang divine lands? Hindi ko iyan masasabing basta-basta. Ayaw ng pag-usapan pa ni Wu Chen. Junior brother, handa ka na ba? Mapaklang ngumiti si Yeming. Senior brother, ikaw ay isang martial saint. Ako ay isang martial monarch. Masyadong hindi patas ang laban nating ito. Walang hindi patas. Kung matatalo mo ako, magkakaroon ka ng malaking pagkakataon. Hindi niya alam kung bakit. May kislap ng paghanga sa mga mata ni Wu Chen. Sa isip ni Yeming, anong hinahangaan mo dyan? Kung may tapang ka, subukan mong makipaglaban sa isang divine level senior brother. Kinagat niya ang kanyang labi. Buong lakas na ginamit ang Ruyi Dharma Robe. At ilang secret techniques ang sabay niyang ginamit. Sa pagharap sa isang martial saint ng andayang Divine Palace. Hinding-hindi siya magpapabaya. Kung hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Mukhang handa na si Junior Brother. Ngumiti si Wu Chen. Munting kapatid. Hindi ako gagamit ng sandata. Hindi rin ako gagamit ng divine abilities. Gagamitin ko lamang ang isang set ng grappling techniques ng andayang Divine Palace para harapin ka. Kung makakatagal ka ng 100 palitan ng hindi natatalo. Ako na ang sisuko. Sasabihin pa lang sana ni Yeming na, sige. Nawala na si Wu Chen. Napakabilis ng kanyang reaksyon. Agad niyang ginamit ang Every Step a Killing Intent, Divine Ability. Nag-transform sa 12 ng ilusyonaryong anyo. Patuloy na nagbabago at kumikislap sa loob ng palasyo. Sumigaw si Wu Chen. Junior brother, ang ginagamit mo ba ay ang killing steps ng ating Divine Palace? Every Step a Killing Intent. Magaling. Ginamit ni Yeming ang kanyang divine ability hanggang sa sukdulen. Malakas na sinabi, Senior brother, magaling ang iyong paningin. Hindi pa niya natatapos ang kanyang salita. Isang kamay ang lumitaw mula sa isang kakaibang anggulo. Hindi naman mabilis, ngunit kakaiba, at dumapo sa kanyang balikat. Sa tuwing mapipindot ang kanyang balikat, agad na may isang napakalakas na puwersa ang pumipiga pababa. Tila 10,000 bundok ang bumabagsak. Hindi makayanin. Sa sandaling iyon ng panganib, ang gang chi at soul power ni Yeming ay sabay na tumaas. Sa sandaling ito, wala siyang ginamit na divine ability. Bagkus ay ginamit niya ang mga martial arts techniques na natutunan niya noong siya ay isang martial artist at martial master pa lamang ang paraan ng paggamit ng lakas. Ang paraan ng dark strength.
Ang bright strength at dark strength na nagpapalitan malakas niyang pinawalang bisa ang pressure ng kalaban. Pinindot ni Wu Chen ang balikat ni Yeming. At nang akmang ngingiti na sana siya, nawala si Yeming sa ilalim ng kanyang palad. Tila isang isda na dumulas. Isang sigaw ng pagtataka ang kanyang binitiwan. Junior brother, napakaganda ng iyong martial arts foundation. Muli, malakas na nanginig ang True Gang Chi sa paligid ni Yeming. At ito'y sumanib sa kanyang soul power. Patuloy na nasa estado ng pagsabog. Ang kamay ni Wu Chen ay aksidenteng dumapo sa kanyang katawan. At agad itong naitulak palayo. Wala talagang mapaglalagyan. Matapos ang ilang beses, biglang nagkaroon ng kaliwanagan sa puso ni Yeming. Mula pa sa simula, bawat yugto ay narating niya ang sukdulen. At ang kanyang pangunawa sa lakas ay walang kapantay. Sa sandaling ito, sa ilalim ng napakalaking pressure mula kay Wu Chen, mas lalo pang lumalim ang kanyang pangunawa. Sa isang iglap, gamit ang 8 Yuan calculation array, pinagsama niya ang kanyang soul power at True Gang Chi. Bawat kilos niya ay nagkaroon ng espesyal na kahulugan. Nang magsanib ang soul power at True Gang Chi, agad pumasok si Yeming sa isang uri ng estado. Kahit ang kanyang formless martial intent ay lumitaw, na naging dahilan upang ang bawat kilos niya ay maging walang anyo at walang bakas. Nang muling pinindot ni Wu Chen ang balikat ni Yeming, tila hangin lamang ang kanyang nahawakan. Hindi talaga maintindihan. Nagbago ang kanyang mukha, nagpakita ng hindi makapaniwalang tingin. Ang isang upper-level martial ancestor ay maaaring isanib ang martial Dao will sa kanyang lakas. Paulit-ulit na pinadalisay para mag-condense ng true strength. Kapag lumabas ang true strength, walang makakapigil dito. Kahit noon pa man ay malakas na si Yeming at sunod-sunod ang kanyang mga pagkakataon. Hindi pa talaga siya nakapag-condense ng true strength. Ngayon, bilang isang martial monarch, sa ilalim ng isang kakaibang pagkakataon, hindi inaasahang nakuha niya ang true strength. Nakangiting sinabi ni Yeming, "Maraming salamat, senior brother, sa pagtulong sa akin na mag-breakthrough. Ang true strength at True Gang Chi ay may kukumpara sa divine sense na nililikha ng primordial spirit. Samantalang ang true strength ay may kukumpara sa saint power na taglay ng martial saint's nascent soul. Napakalakas nito." Si Wu Chen, bagamat may pambihirang talento, ay nasa little saint realm pa lamang at hindi pa nakapag-condense ng saint power. Tanging ang mga divine saint martial saints lamang ang kwalipikadong mag-condense ng saint power. Ito ay katulad ng prinsipyo na tanging ang mga Heaven Realm martial ancestors lamang ang makakapag-condense ng true strength. Mapaklang ngumiti si Wu Chen. Biglang umatras, at sinabing, "Suko na ako." Walang naramdamang anumang sorpresa si Yeming. Kung hindi gagamit ng divine abilities ang kalaban, imposible siyang makakuha ng kalamangan sa harap ng kanyang true strength. Agad siyang nagbigay pugay. "Senior brother, maraming salamat." Ngumiti si Wu Chen at tumalikod para umatras. Pagkaalis niya, isa pang tao ang dumating. Ang taong dumating pagkatapos ni Wu Chen ay mukhang mas bata pa. Karaniwan ang kanyang itsura, karaniwan ang kanyang kasuotan. Sa madaling salita, walang anumang kapansin-pansin. Ngunit hindi nang ahas si Yeming na maliitin ang kalaban. Magalang siyang nagsalita, "Maaari po bang si senior brother Zhao Xin ito?" Bahagyang tumango ang dumating. "Munting kapatid, Zhao Xin. Nakilala ko na si junior brother." Walang gaanong pakialam si Yeming sa titulong junior brother. Sa huli, siya ang huling pumasok, kaya natural lamang na siya ang pinakabata sa ranggo. "Senior brother, kayo po ba ay nasa Great Saint Realm?" tanong niya. 10 taon na ang nakalilipas. "Umangat na ako sa Divine Saint Realm," sabi ni Zhao Xin. Nagulat si Yeming. 10 taon na ang nakalilipas. Bakit hindi ka pa nag-breakthrough at naging martial god? Madali sanang maging martial god si Zhao Xin. "Mahirap," sabi ni Yeming. "Hindi naiintindihan ang tunay na martial god." "Junior brother Zhao Xin, dapat mong malaman, ang kasalukuyang landas ng martial god cultivation na tumutukoy sa divine beings ay umabot pa lamang sa 2nd level. Ang 3rd level ng martial god ay lumilitaw lamang sa mga alamat. Ang ibig sabihin ni senior brother ay, ang pagtukoy sa divine beings realm para sa martial god ay mali?" tanong ni Yeming. Mahinahong sinabi ni Zhao Xin. "Bago lumitaw ang tunay na landas ng martial god, mas gugustuhin kong maghintay." "Talaga bang, lilito ang landas ng martial god?" natigilan si Yeming.
Tiyak nalilito. Tumingin si Zhao Xin kay Yeming. Ang taong magbubukas ng tunay na landas ng martial god, baka ikaw pa iyon. Junior brother. Mapaklang ngumiti si Yeming. Bakit naman ako? Isa pa lang akong martial monarch ngayon. At hindi pa ako opisyal na nakakapasok sa Andayang Divine Palace. Ikaw na ang tunay na tagapagmana ng Andayang Divine Palace. Ang mga salita ni Zhao Xin ay nagdulot ng sorpresa kay Yeming. Nagtatakang tanong niya, kung ako na ang tagapagmana, bakit pa kailangan ang tatlong pagsubok na ito? Ang tatlong pagsubok ay para suriin ang iyong kwalipikasyon para makapasok sa Andayang Spacetime, sabi ni Zhao Xin. Hanggang ngayon, 3 tao lamang mula sa Andayang Divine Palace ang nakapasok sa Andayang Spacetime. Sa kasamaang palad, hindi sila nagtagumpay. Andayang Spacetime. Napakatalino ni Yeming. Agad niyang naisip ang isang bagay. Sa loob ng Andayang Spacetime, naroon ba ang tunay na mana ng Andayang Divine Palace? Tama ka, sabi ni Zhao Xin. Sa loob ng Andayang Spacetime ay nakatago ang kumpletong mana ng isang dakilang tao. Kung makukuha mo ang kanyang mana, tunay mong mabubuksan ang 3 level ng Martial Dao, na magpapataas sa sibilisasyon ng Martial Dao. Malakas na yumanig ang puso ni Yeming. Kung gayon, totoo pala ang mga chismis sa labas. Ang Andayang Divine Palace, at ang taong iyon, ay may kaugnayan. Tama ka, ang dakilang taong iyon na nagligtas sa lahi ng tao ay may malapit na kaugnayan sa ating Andayang Divine Palace. Ang Andayang Divine Palace ay itinatag ng mga inapo ng dakilang taong iyon. Sa kasamaang palad, sa loob ng hindi mabilang na taon, walang sino man ang nakakuha ng mana. Bahagyang bumantong hininga si Zhao Xin. Nagtatakang tanong ni Yeming. Kung gayon, ang mga kinakailangan ng dakilang tao para sa kanyang tagapagmana ay napakataas. Kaya mula pa noon hanggang ngayon ay walang nagtagumpay. Siyempre, sabi ni Zhao Xin, ang mga tagapagmana ng ating Divine Palace ay laging kilala sa kanilang potensyal sa mundo. Ngunit kahit kami ay walang kwalipikasyon, sino pa sa mundong ito ang may kwalipikasyon? Sa isip ni Yeming, hindi naman siguro. Baka may espesyal na kinakailangan ng mana ng dakilang tao. Hindi niya ito sinabi ng malakas. Nagtanong na lang, kung malalampasan ko ang pagsubok na ito ni senior brother, maaari na ba akong makapasok sa Andayang Spacetime? Siyempre hindi, umiling si Zhao Xin. Kailangan mong maghintay hanggang maging isang Divine Saint Martial Saint bago ka makapasok. Ang dahilan kung bakit pinapadaan ka na namin sa 3 pagsubok ngayon ay dahil mas madaling makita ang potensyal ng isang tao sa Martial Monarch Realm. Nagkibit balikat si Yeming. Sige na nga, pakiusap. Senior brother, ipakita mo na. Ngumiti si Zhao Xin. Si senior brother Wu Chen ay hindi gumamit ng divine abilities. Gumamit lamang ng kamao at paa. Ako rin ay ganoon din. Hihilingin ko lamang na makita ang iyong galing sa kamao at paa. Medyo nagtaka si Yeming. Ang Andayang Divine Palace ay tila labis na pinahahalagahan ng galing sa kamao at paa. Ang pinakamalakas na sandata ng isang martial artist ay dapat ang kanyang katawan. Ang kanyang kamao at paa. Ito ang pundasyon ng martial Dao. Kung sapat ang lakas ng kamao at paa ng isang martial artist, natural lamang na hindi rin magiging mahina ang kanyang divine abilities. Ito ang unang beses na narinig ni Yeming ang ganitong argumento. Karaniwan, ang mga martial artists ay mas pinahahalagahan ang mga divine abilities at secret techniques. At hindi gaanong pinapansin ang tunay na galing sa kamao at paa. Tumango siya at sinabing, pakiusap, senior brother, magbigay ka ng gabay. Bahagyang tumango si Zhao Xin. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa harap. Ang kanyang mga paa ay hindi nakatigil. Hindi malinaw, lumulutang, ngunit palaging nakatayo ng matatag. Hindi natitinag. Ito ay dahil hawak niya ang Heavenly Will. Taglay ang kapangyarihang magkaloob ng banal na katayuan. Sinabi ni Zhao Xin, Junior brother, ang kasalukuyang pangunahing landas ng cultivation ay hindi ang Shinto. Ngunit palagi kong nararamdaman kung ang sangkatauhan ay nais pang lumakas. Magtatag ng isang sibilisasyon. Kailangan nilang magkaroon ng sarili nilang natatanging sibilisasyon. Hindi maaaring. Tumango si Yeming. Tama po ang sinabi ni senior brother. Habang nag-uusap ang dalawa, sa bulwagan ng Wan Shenhui, Myriad Gods Assembly, biglang nagsalita si Chi Tian Cult Master. Nais kong itatag ang Chi Tian Divine Land.
Ano ang mungkahi ng 4 na Divine Land Masters? Nang sabihin ito, nagkagulo ang buong bulwagan. Ano? Gustong itatag ang ika-5 Divine Land. Lahat ng tingin ay napunta sa mga tao ng Chi Tian Cult. Ngumiti si Yeming. Ang pangunahing bida ngayon ay dapat ang 5 dakilang imperyo. Biglang lumitaw ang Chi Tian Cult. Ano ang gusto niyang gawin? Malamig na ngumiti si Zhao Xin. Akala niya ba, dahil nasakop niya ang ilang mga experts mula sa Tian Yuan rankings, ay makakapantay na siya sa 4 na dakilang Divine Lands? Talagang mapangarapin. Senior Brother Yeming, huwag mong maliitin ang Chi Tian Cult. Iyang si Chi Tian Cult Master, nagmula siya sa 3 Emperors Great World. Sa hinaharap, siya ang magmamana ng posisyon ng Human Emperor. Isang napakahalagang tao. Mahirap sukatin ang kanyang lakas. Ano naman kung 3 Emperors Great World? Hindi ba alam ni Junior Brother na ang ating eldest Senior Brother ay ang Earth Emperor ng 3 Emperors Great World? Muntik nang mapatalon si Yeming. Ano? Si eldest Senior Brother ay? Kailan pa nangyari ito? Ngumiti si Zhao Xin, si eldest Senior Brother ay orihinal na taga 3 Emperors Great World. Ang kanyang lolo ay ang dating Earth Emperor. Ang pagtanggap niya ng posisyon ng Earth Emperor. Anong kakaiba roon? Tiningnan ni Yeming si Zhao Xin. Sa 3 Emperors Great World, 3 kapangyarihan ang magkakasamang umiiral. Orihinal na maayos ang takbo. Ngunit ang Human Emperor at Earth Emperor ay parehong gustong makinig sa utos ng Heavenly Emperor. Ngunit ang kasalukuyang Heavenly Emperor ay matanda na at matagal nang hindi nakikialam sa mga usapin ng pamahalaan, na naging dahilan upang mag-agawan sa kapangyarihan ang Human Emperor at Earth Emperor. Ang labanan sa Tian Yuan Great World ay isang bahagi lamang ng labanan ng 2 emperador. Tama nga pala, Senior Brother. Itong si Ataybay. Gaano kalakas? Mas malakas ba siya kaysa kay eldest Senior Brother? Ang Chi Tian Cult Master ay marahil nasa 5th Longevity Realm. Bahagyang mas mahina kaysa kay eldest Senior Brother. Ngunit napakagaling na rin iyon. Ang taong ito ay may pambihirang talento. Kamakailan lamang, napakabilis ng kanyang pag-unlad. Ang paghabol kay eldest Senior Brother ay maaga o huli ay mangyayari. Medyo nag-aalala si Zhao Xin. Sa huli, ang ating Divine Palace ay kulang sa isang pangunahing Divine Level Expert na magbabantay. Kung mayroong pangunahing Divine Level Expert, walang anumang puwersa ang mangangahas na galitin tayo. Samantala, pagkasabi ni Chi Tian Cult Master, ang 4 na Divine Land Masters ay agad na nanahimik. Matagal na hindi nagsasalita. Mahinang nagtanong si Ataybay. Anong problema? Hindi ba masaya ang 4 sa inyo? Sinabi ng Divine Sea Master. Kami at ang 3 Emperors Great World ay may malalim na ugnayan. Kaya iginagalang namin ang iyong desisyon. Ngunit, ang Heavenly Will ng Tian Yuan Continent ay tiyak na mahahati. At ang ating 4 na dakilang Divine Lands ay mapipinsala. Sa huli, hindi pa rin sila pumapayag. Ngumisi si Ataybay. Ngunit huwag kayong mag-alala. Hindi ko binabalak na hatiin ang Heavenly Will na nasa inyong mga kamay. Tanong ng Tong Tian Divine Land Master. Hindi kaya, iniisip mong kusang kunin ang Heavenly Will. Imposible iyon. Maliban na lamang kung ang Tian Yuan Continent ay muling mahuhulog sa kaguluhan. Kung hindi, wala kang anumang pagkakataon. Hindi naman siguro. Mahina hong sabi ni Ataybay. Kung ako ay magiging master ng Tian Yuan, sasambahin ng lahat ng tao. Magkakaisa ang buong mundo. Natural lamang na makakaantig ako sa kalangitan. At bibigyan ako ng Heavenly Will. Natahimik ang 4 na Divine Land Masters. Ito ay katumbas ng pagpasa ng bola sa 5 dakilang imperyo. Ang 5 dakilang imperyo ang direktang mga pinuno ng Tian Yuan Continent. Kung nais ng Chi Tian Cult na magtatag ng isang nagkakaisang imperyo, kailangan nilang puksain ang 5 dakilang imperyo. Hindi maaaring hindi. Ang 5 dakilang imperyo, kaya nila nakuha ang bahagi ng Heavenly Will ay dahil sa katapatan ng mga tao na nakaantig sa kalangitan at nakakuha ng bahagi ng Heavenly Will. Kung nais din ng Chi Tian Cult na gamitin ang katulad na paraan para makuha ang Heavenly Will, kailangan nilang puksain ang 5 dakilang imperyo at palitan sila. Ang 5 dakilang emperador ay nagbago agad ang mukha. Halos sabay-sabay na tumayo. Ataybay, ang iyong mga salita ay masyadong mayabang. Pag-isahin ang buong mundo.
Ano ang tingin mo sa aming 5 dakilang imperyo? Malamig na sabi ng Vermilion Bird Emperor. Malamig na ngumisi si Ataybay. Ang inyong 5 dakilang imperyo. Nais magsanib puwersa para lumikha ng isang Diyos. At paalisin ang 4 dakilang divine lands mula sa Tianyuan. Hindi ba't mas malaki pa ang inyong ambisyon kaysa sa akin? Isang salita niya lamang. At nadamay na ang 4 dakilang divine lands. Mahina hong sinabi ng Divine Sea Master. Tungkol sa ginagawa ng mga imperyo. Kami, ang 4 dakilang divine lands, ay lubos na tutol. Isang simpleng salita lamang. Ngunit ipinahayag na ang paninindigan ng divine lands. Malamig na sinabi ng Azure Dragon Emperor. Ang 5 dakilang imperyo ay nagmula sa 5 Elements Divine Dynasty. Ang Divine Dynasty at ang 4 dakilang divine lands ay payapang namumuhay ng magkasama. Sa tingin ko, masyado kayong nag-aalala, Ataybay. Ang 5 Elements Divine Dynasty. Bagamat pinag-isa ang Tianyuan. Hindi naman lumikha ng Diyos. At hindi rin gustong agawin ang heavenly will ng divine lands. Ataybay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, malamig na sigaw ng Black Tortoise Emperor. Ang 5 dakilang imperyo ay hinding-hindi gagawa ng ganyan. Ang layunin namin sa paglikha ng Diyos ay para sa kapakanan ng mga tao sa buong mundo. Alam ng lahat na malapit nang magising ang Devouring Ancient. Kung hindi tayo lilikha ng isang Diyos para supulan ito, tiyak na magkakaroon ng malawakang pagdurusa. Malakas na tumawa si Ataybay. Napakakatawa. Kung natatandaan ko ng tama, noong huling lumitaw ang Devouring Ancient, ang inyong 5 dakilang imperyo ay nagbigay ng higit sa kalahati ng mga mamamayan para kainin ito. Bakit ngayon ay naging napakabait ninyo? Iba noon. Iba ngayon, sabi ng Vermilion Bird Emperor. Dahil sa madugong aral noon kaya namin gustong lumikha ng Diyos. Kaya namin gustong labanan ang Devouring Ancient. Pagkasabi nito, tumingin siya sa Divine Sea Master. Kung ang 4 dakilang divine lands ay handang pumatay sa Devouring Ancient, ang aming 5 dakilang imperyo ay agad na sisuko sa paglikha ng Diyos. Nang sabihin ito, natahimik ang 4 dakilang divine lands. Ang lakas ng divine lands ay napakalaki. Mayroon silang malaking bilang ng longevity realm experts. Kung buong lakas silang lalaban, tiyak na mapapatay nila ang Devouring Ancient. Ngunit kailangan din nilang magbayad ng malaking halaga. Maaaring mapinsala ng husto. Baka sakaling samantalahin ito ng 5 dakilang imperyo. Kaya sa sandaling ito, hindi sila nagpahayag ng anumang paninindigan. Ginamit ang katahimikan bilang tugon. Baka kayo, ang Chi-Tian cult, ang haharap sa Devouring Ancient, muling itinuro ng Vermilion Bird Emperor ang sisi kay Ataybay. Kung magagawa ito ng Chi-Tian cult, ang 5 dakilang imperyo ay handa ring sumuko. Mahina hong sinabi ni Ataybay. Iyang si Devouring Ancient ay isang 9th longevity realm expert. Ang pagpatay sa kanya ay hindi magagawa ng isang puwersa lamang. Sa aking palagay, ang 4 dakilang divine lands, ang 5 dakilang imperyo, at ang Chi-Tian cult ay kailangang magsanib puwersa. Sa ganoong paraan lamang magkakaroon ng pagkakataon. Tumingin ang Divine Sea Master. Ano ang iyong mungkahi, Ataybay? Iyang si Devouring Ancient. Sa kasalukuyan ay nasa mahimbing na pagkakatulog. Maaari nating samantalahin ang pagkakataon para mag-set up ng isang silang Grand Array at ISIL siya magpakailanman. Agad na sinabi ng Vermilion Bird Emperor. Masyadong mapanganib ang iyong paraan. Gaano kalakas ang 9th longevity realm? Walang sino man sa atin ang nakakaalam. Kapag nasira ang seal, napakaseryoso ng kahihinatnan. Sa kanyang galit, gagawing patag ng Devouring Ancient ang Tianyuan Continent. Tungkol dyan, huwag kayong mag-alala. Alam ko ang isang uri ng silang Grand Array na nangangailangan ng 108 longevity realm experts na sabay-sabay na ko-kontrolin. Kung magtatagumpay ang array na ito, kayang ISIL ang isang Great World o isang pangunahing divine level expert, sabi ni Ataybay. Ang tanging problema ay, ang pag-set up ng Grand Array ay nangangailangan ng napakaraming materyales. Kailangan nating lahat na mag-ambag. Para sa 4 dakilang divine lands, ang Tianyuan Continent ay isa lamang teritoryo kung saan sila kumukuha ng mga benepisyo. Ayaw nilang makipagsapalaran, lalong ayaw nilang gumastos ng mga yaman para gumawa ng kung anong silang Grand Array. Kaya muling natahimik ang 4 na Divine Masters. At para naman sa 5 dakilang imperyo,
Nais nilang itatag ang Five Elements Divine Dynasty. Lumikha ng isang Diyos. Kaya ayaw din nilang magtagumpay ang plano ni Ataybay. Kung hindi, mawawalan sila ng dahilan para lumikha ng Diyos. Kaysa isil siya, mas mabuting isang beses na lang maghirap. At magkaroon ng habang buhay na kapayapaan. Direktang patayin na lang, sabi ng White Tiger Emperor. At saka, tanging sa pagkakaisa lamang ng buong mundo mas lalong uusad ang sibilisasyon ng martial daw. Ang tatlong panig ay may kanya-kanyang mga iniisip. Kaya mahirap makamit ang isang kasunduan. Ang Divine Lands at ang mga imperyo ay ayaw mag-ambag sa silang Grand Array. Ang Chitian Cult at ang Divine Lands ay ayaw namang lumikha ng Diyos ang mga imperyo. Sa isang iglap, ang sitwasyon ay nauwi sa isang pagkapatas. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Yeming. Ang Chitian Cult at ang 5 dakilang imperyo ay parehong may mga ambisyon. Ang 4 na dakilang Divine Lands naman ay nakatayo lang sa gilid. Walang pakialam sa buhay at kamatayan ng bilyon-bilyong mamamayan. Sa huli, sinabi ng Azure Dragon Emperor, kung lahat tayo ay may kanya-kanyang iniisip, kung gayon, tapos na ang usapan, kayo, ang Chitian Cult, ay maaaring gumawa ng silang Grand Array. At kami, ang 5 imperyo, ay magpapatuloy sa paglikha ng Diyos. Malamig na sinabi ng Divine Sea Master. Muli naming inuulit. Ang 5 dakilang imperyo ay dapat sumuko sa paglikha ng Diyos. Sinabi rin ng Chitian Cult Master. Tama siya. Ang Chitian Cult ay may katulad na pananaw. Malamig na suminghal ang Azure Dragon Emperor. Ang ginagawa ng 5 dakilang imperyo ay hindi kailangang tingnan ang mukha ng iba. Nang sabihin ito, katumbas na ito ng direktang paghamon sa Divine Lands. May ngiti sa mga mata ng Chitian Cult Master. Gayunpaman, hindi nagalit ang mga Divine Land Masters. Mahina hong sinabi ng Divine Sea Master. Kung gayon, mangyaring maghintay at tingnan. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay. At ang mga na-appoint na hindi mabilang na mga Mountain Gods at Earth Gods ay agad na nagtago sa iba't ibang lugar ng Tianyuan Continent. Pumunta na kayo sa inyong mga pwesto. Naintindihan ng lahat. Ang sinabi ng Divine Sea Master ay nangangahulugang kung magmamatigas ang 5 dakilang imperyo. Ang mga na-appoint na Earth Gods at Mountain Gods ng Divine Lands ay magdudulot ng kaunting gulo. Nakakatakot na ngumiti ang Azure Dragon Emperor. Iwinasiwas ang kanyang kamay. Mga kagalang-galang, marami pa tayong oras. Palem na. Pagkasabi nito, umalis ang 5 dakilang emperador. Iwinasiwas ang kanilang mga manggas. Hindi rin nagtagal si Chitian Cult Master Ataybay. Pagkatapos ay umalis din kasama ang kanyang mga tauhan. Ganoon natapos ang Wan Shenhui. Ang mga natirang tao ay unti-unti ring nagsialisan. Mayroong masaya, mayroong bigo, iba-iba ang kanilang mga damdamin. Nang makitang tapos na ang Wan Shenhui, ibinigay ni Zhao Xin ang isang token kay Yeming. Junior brother, simula ngayon, ikaw na ay isang opisyal na disipulo ng Divine Palace. Ang token na ito ang iyong patunay ng pagkakakilanlan. Huwag mong aiwawala. Susunod, mananatili ako sa Divine Palace para mag-cultivate. Nagtatakang tanong ni Yeming. Ngayon, wala akong gaanong oras. Hinding-hindi ako maaaring manatili. Iyan ay depende sa iyo. Sabi ni Zhao Xin. Pagkatapos mong makita ang Palace Master, malaya ka nang mag-ayos ng iyong oras. Pagkasabi nito, hinailan niya si Yeming palayo sa gate ng liwanag. Patungo sa isang direksyon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang batong tarangkahan. Pagkalampas sa batong tarangkahan, isang napakahabang daanan na nababalutan ng lilang hamog ang kanilang tinahak. Habang nasa daanan, sinabi ni Zhao Xin, sa loob ng Divine Palace, magkakapatong-patong ang mga espasyo. Madaling maliga, bago ka pa lang dito. Huwag kang tatakbo kung saan-saan. At saka, kapag nakaharap mo na ang Palace Master, kailangang magpakita ka ng lubos na paggalang. Tumango si Yeming. Naiintindihan ko. Pagkalampas sa daanan, pumasok silang dalawa sa isang maliit na espasyo na may malabong lilang liwanag. Sa loob, mayroon lamang isang batong mesa, isang meditation mat, at isang matandang lalaking may puting buhok na nakaupo roon. Ang mukha ng matanda ay parang isang inukit na bato. Malinaw ang mga anggulo, walang anumang ekspresyon. Nagbibigay-pugay sa Palace Master, magalang na yumuko si Zhao Xin. Sumunod din si Yeming sa pagbati. Bahagyang tumango ang matanda.
Ang bagong disipulo, maaaring si Yeming. Si Yeming po ang disipulo. Ikaw, sa 5 dakilang imperyo. Medyo kilala ka, sabi ng matanda. Alam pala niya ito, na lubos na ikinagulat ni Yeming. Pinagtatawanan lang po ako ni Palace Master, nagmamadaling sinabi ni Yeming. Napakaganda ng iyong potensyal. Sayang, hindi ka pa isang daw body. Umaasa akong magpapatuloy ka pa sa paglago. Sabi niya, mula ngayon, sumama ka na kay Senior Brother Zhaozin sa pag-cultivate. Kung mayroon kang anumang katanungan, maaari mo siyang tanungin. Sa isip ni Yeming, ito na ba yun? Akmang magtatanong pa sana siya. Yumuko na si Zhaozin. Pagkatapos ay hinayla siya palayo. Pabalik, nagtatakang nagtanong si Yeming. Senior Brother, ang pagpasok sa ating Divine Palace, masyado namang simple. Una, hindi sinuri ang aking pagkakakilanlan at pinagmulan. Pangalawa, hindi sinuri ang aking karakter at pag-iisip. At ang pinakamahalaga, wala man lang akong master. Ngumiti si Zhaozin. Ang iyong pagkakakilanlan at pinagmulan, isang isip lang ng Palace Master. Alam na niya agad, yung mga na-appoint mong divine beings, palamuti lang ba sila? Lahat sila ay mga mata at tenga ng Palace Master. Mga especially iya. Tungkol naman sa karakter at pag-iisip, isang tingin lang ng Palace Master. Alam na niya, ano pa ang silbi ng pagsusuri. At ang huli, ang tradisyon ng ating Divine Palace ay walang master. Mayroon lamang mga disipulo at mga elder. Ang mga batang disipulo ay karaniwang sama-sama sa mga senior brothers para mag-cultivate. Tumango si Yeming. Ang pagsama sa mga senior brothers para mag-cultivate, bagamat hindi masama. Hindi ko alam kung ano ang ituturo sa akin ni senior brother. Alam mo na ang killing steps ng Divine Palace. Magtuturo pa ako sa iyo ng isang set ng martial techniques. Tungkol naman sa cultivation methods, sa tingin ko'y hindi mo na kailangan. Senior Brother Yeming, magtuturo lang ng martial techniques. Hindi ba magbibigay ng kaunting pera? Ang mga disipulo ng Divine Palace ay may buwanang sahod. Ikaw, bilang bagong disipulo, bawat buwan ay makakatanggap ng 1,000,000 Divine Spirit Coins. Napangiwi si Yeming. Masyadong kaunti. Yung senior brother na iyon, gaano kalaki ang kanyang buwanang sahod? Medyo mas malaki kaysa sa iyo. 500,000,000 Divine Spirit Coins, sabi ni Zhaozin. Ngumiti si Yeming. Isang Divine Spirit Coin ngayon ay katumbas ng 100 Martial God Coins. Ang 500,000,000 ay 50 bilyong Martial God Coins lamang. Nagtatakang tumingin sa kanya si Zhaozin. Paano naging 100 piraso? Ang sinasabi ko ay hindi Fatian Divine Spirit Coins, kundi Longevity Coins. Muntik nang mapatalon si Yeming. Ano? Longevity Coins. Dapat malaman. Ang isang Longevity Coin ay maaaring ipagpalit sa 36.000 Fatian Coins. Ang 500,000,000 Longevity Coins, iyon ay 18 trilyong Fatian Coins. 1.8 milyong Martial God Coins. Siyempre, sabi ni Zhaozin. Ang Holy Lands, Great Sects, Empires, at tayo, sa ibang Great Worlds. Napakalaki ng ating kita. Dagdag pa, hindi marami ang mga disipulo ng ating Divine Palace. Kaya medyo mas mataas ang ating sahod. Hindi napigil ang magtanong ni Yeming. Senior Brother, sa ganyang karaming pera, paano mo ito nagagastos? Ngumiti si Zhaozin. Kapag naging Martial Saint ka na, hindi ka na magtatanong ng ganyan. Napakaraming pagkakagastusan. Ang kaunting perang iyan ay hindi talaga sapat. Walang masabi si Yeming. 18 trilyong Fatian Coins kada buwan, hindi pa rin sapat. Paglabas sa batong tarangkahan, ibinigay ni Zhaozin ang isang martial technique manual kay Yeming. Ang martial technique na ito ay tinatawag na Heaven Overturning Hand. Sa huli, maaari itong maging Heaven Overturning Seal Divine Ability. Ito, sa pagkakaalam ko, ang pinakamalakas na martial technique ng ating Divine Palace. Masayang sinabi ni Yeming. Maraming salamat, Senior Brother. Huwag ka munang magpasalamat sa akin. Tumingin si Zhaozin sa kanya. Hindi ko pa natatapos ang aking sinasabi. Hanggang ngayon, wala pang sino man ang nakapag-master ng martial technique na ito. Ako naman, talagang inaasahan kong babaguhin mo ang kasaysayan. Kakaibang tingin ang ibinigay ni Yeming. Walang nakapag-master ng martial technique na ito. Sino ang lumikha nito? Siyempre, ang dakilang taong iyon, ngumiti si Zhaozin.
Kung makakapag-master ka ng martial technique na ito, nangangahulugan iyon na talagang kwalipikado kang makuha ang mana. Nagkibit balikat si Yeming. Sige na nga, susubukan ko. Senior brother, mayroon pa akong ilang bagay na kailangang ayusin. Hindi ako maaaring manatili sa Divine Palace. Sige, maaari kang umalis anumang oras. Tandaan mong subukang i-cultivate ang Heaven Overturning Hand. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay. At lumitaw si Wu Lianyan. Ganoon pa rin ang malamig niyang ekspresyon. Lianyan, dalhin mo si junior brother para maging pamilyar sa Divine Palace. Pagkatapos ay ihatid mo siyang umalis. Tila may kailangang asikasuhin si Zhaozin. Pagkasabi noon ay umalis na siya. Malamig na sinabi ni Wu Lianyan. Sumunod ka sa akin. Sumunod si Yeming sa likuran niya. Nakangiting nagtanong. Senior sister, hindi ka ba marunong ngumiti? Hindi siya pinansin ni Wu Lianyan. Nagpatuloy siya sa pagtatanong. Senior sister, nakita mo na ba si senior sister Dingwei? Hindi pa rin siya pinansin ni Wu Lianyan. Hindi na rin nagalit si Yeming. Kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Pagkatapos, sa pangunguna ni Wu Lianyan, malabo niyang nilaibat ang Divine Palace. Ang Undying Divine Palace ngayon ay nahahati sa maraming maliliit na espasyo. Lahat ay may iba't ibang tungkulin. Kung hindi dahil sa kanyang pambihirang memorya, sa isang beses na paglibot ay talagang hindi niya matatandaan. At saka, ang loob ng palasyo ay walang laman. Maliban kay Wu Lianyan, wala siyang ibang nakita. Senior sister, ang mga senior brothers natin sa Divine Palace, wala ba sila rito, pagkatapos ng paglibot? Nagtanong siya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagsalita si Wu Lianyan. Karamihan sa mga senior brothers ay nasa labas nagsasanay. Naghahanap ng mga pagkakataon. Ang iba naman ay nasa iba't ibang space-time nagseseklod. Natural lamang na hindi mo sila makikita. Maraming salamat sa sagot, senior sister, ngumiti si Yeming. Senior sister, noong bata ka, tiyak na nakaranas ka ng pinsala. Kung hindi, hindi magiging ganito kakaiba ang iyong personalidad. Bahagyang nang inag ang malambot na katawan ni Wu Lianyan. Humarap siya at tinitigan si Yeming. Nakaramdam ng takot si Yeming sa kanyang tingin. Nagmamadaling sinabi, hula lang po iyon ni junior brother. Senior sister, huwag po kayong magagalit. Tama ka, malamig na sabi ni Wu Lianyan. Kaya mas mabuting lumayo ka sa akin. Huwag mo akong istorbohin. Biglang medyo nainis si Yeming. Senior sister, huwag po kayong mag-alala. Sa hinaharap, sisikapin kong hindi makipag-ugnayan sa inyo. Pagkatapos, dinala ni Wu Lianyan si Yeming sa harap ng isang gate ng liwanag. I-activate mo ang token sa iyong katawan para makaalis ka. Pagbalik, ganoon din ang paraan. Nasaan ka man, basta i-activate mo ang token. Makakabalik ka sa Divine Palace. Sa isip ni Yeming, madali lang pala ito. Bahagyang tumango siya at sinimulang i-activate ang token. Kumislap ang liwanag sa token. At nawala na siya. Tiningnan ang walang lamang gate ng liwanag. Bahagyang suminghal si Wu Lianyan. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Lumitaw si Yeming sa isang ilang na isla. Lumipad siya sa langit at tiningnan ang paligid. Malawak at walang hanggan. Agad siyang nalito. Imposible. Nasa South Sea ba ako o nasa West Sea? Agad niyang ginamit ang Flying Dragon Evasion. Sunod-sunod na umiwas ng mahigit 10 beses bago niya nakita ang isang bangka. Isa iyong bangkang pang-isda. Ang may-ari ng bangka ay hindi pa gaanong matanda. Isang binatilyo. Kasama ang ilang mga kaibigan. Nang makita nila si Yeming na bumababa mula sa langit, agad silang magalang na yumuko. Ginoo. Ano po ang maipaglilingkod? Magalang na tanong ng binatilyo. Patawad, munting kapatid. Anong lugar ito? Tanong ni Yeming. Ginoo, narito po tayo sa East Sea, sagot ng binatilyo. Mapaklang ngumiti si Yeming. Gaya ng inaasahan, nakarating ako sa East Sea. Muli siyang nagtanong, saan direksyon maaaring dumaong? Itinuro ng binatilyo ang unahan ng bangka. Sa unahan po ay ang Lingzhou. Bahagyang kumilos ang puso ni Yeming. Si Feng Shi, sa kasalukuyan ay dapat nasa Lingzhou pa rin nagpapatakbo ng negosyo. Yamang nakarating na rin lang siya rito. Dadaan na rin siya para tingnan. At saka, ang East Sea ay may 3 kontinente, 6 na pugad, at 72 isla. Malayo ang emperador, kaya pinakamadaling magpalawak ng kapangyarihan ang Haotian cult. Nang maisip ito,
Nagpasalamat siya sa binatilyo at lumipad patungo sa Lingzhou. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Lingzhou. Hindi ito kasing laki ng Chitian Island. Ang laki nito ay 1/3 lamang ng Chitian Island. Ngunit kahit ganoon, napakalawak pa rin ito, at hindi mabilang na mga mamamayan ang nakatira rito. At saka, sa loob ng napakahabang panahon, sila ay namumuhay ng payapa at masaya. Nang lumitaw si Yeming sa Lingzhou, ang kanyang nakita ay mga wasak na lugar, kalungkutan, at mga taong walang tahanan. Nagtataka si Yeming, dapat nakuha na ni Fengxi ang Lingzhou. Bakit naging ganito kawasak ang Lingzhou? Hindi kaya, hindi pa tapos ang labanan. Nang maisip ito, bumaba siya sa isang maliit na bayan. Sa bayan, may ilang libong pamilya. Sa sandaling ito, lahat ng pinto ay sarado. At walang katao-tao sa mga lansangan. Kumatok siya ng matagal sa isang pinto. At isang pamilya ang sumigaw. Ang may-ari ng pamilyang ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maingat na nakatingin sa tarangkahan. Nagtatakang tanong ni Yeming. Ano po ang nangyari? Ngumiti si Yeming. Patawad. Ano po ang nangyari rito? Bakit ganito kawasak? Nagkaroon po ba ng digmaan? Sinuri ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Yeming. Munting kapatid. Tagalabas ka ba? Tumango si Yeming. Opo, napadaan lang po ako rito. Bamantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ilang panahon na ang nakalilipas. Tinalo ng prinsesa ng Vermilion Bird ang hukbo ng Lingzhou at kinuha ang Lingzhou. Ang labanang iyon, kami, ang mga mamamayan, ay hindi naman gaanong naapektuhan. Nagpatuloy pa rin kami sa aming mga gawain. Hindi ko inaasahan. Hindi nagtagal matapos mapasailalim ang Lingzhou sa Vermilion Bird Empire. Dumating dito si Crown Prince Feng Wuzhang ng Azure Dragon Empire. Iyang si Crown Prince ng Vermilion Bird, napakataas ng buwis na ipinataw sa mga mamamayan ng Lingzhou. Ang mga sundalo sa ilalim niya, mas masahol pa sa mga bandido at tulisan sa bundok. Panggagahasa, pagnanakaw, lahat ng uri ng kasamaan ay ginagawa nila. Napakahirap ng buhay ng mga mamamayan. Hindi ba't nakikita mo na? Ngayon, wala nang nangangahas na lumabas ng bahay. Ang Lingzhou ay tapos na. Kumunat ang noo ni Yeming. Si Feng Wuzhang, anong ginagawa niya rito? Wala na si Fengxi. Muli siyang nagtanong. Kung gayon, alam mo ba kung saan nagpunta ang prinsesa? Nag-isip sandali ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Iyang si prinsesa, tila malubhang nasugatan. Bumalik na siya sa Azure Dragon Empire. Nasugatan. Paanong nasugatan? Nagulat si Yeming. Nanlaki ang mga mata. Agad na kinabahan. Hindi ko rin alam ng malinaw. Magtanong ka sa iba, umiling ang lalaki. Walang katapusang naiwan si Yeming. Nagpasya siyang tapusin muna ang mga gawain dito. Pagkatapos ay bumalik agad sa Azure Dragon Empire para alamin ng malinaw kung paano nasugatan si Fengxi. Pagkatapos magpaalam sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, lihim siyang nakipag-ugnayan sa mga tao ng Haotian cult sa loob. Ang puwersa ng Haotian cult sa East Sea ay napakahina. Mayroon lamang isang Yellow Robe Cult Master na nakatalaga roon. Sa loob ng maraming taon, wala silang gaanong nagawa. Nang malaman ng Yellow Robe Cult Master ang pagkakakilanlan ni Yeming, siya ay parehong masaya at takot. Nagmamadaling lumapit at yumuko. Munting lingkod. Wei Zhongliang. Nagbibigay pugay kay Deputy Cult Master. Tumango si Yeming. Tumayo ka at magsalita. Hindi nang ahas tumayo si Wei Zhongliang. Deputy Cult Master. Ano po ang maipaglilingkod? Ang Lingzhou ay magulo. Umaasa akong sasamantalahin mo ang pagkakataon para palakasin ang Haotian cult, sabi ni Yeming. Agad na nagpakita ng hirap na ekspresyon si Wei Zhongliang. Naguulat kay Deputy Cult Master. Ang inyong lingkod ay isa lamang Yellow Robe Cult Master. Ang maaaring magamit na mga tauhan ay limitado. Natatakot akong hindi ko kayang gampanan ang tungkulin. Pakiusap, Deputy Cult Master. Magpadala kayo ng isang Shumishi, emissary, dito. Sa ganoong paraan lamang magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay. Malamig na sinabi ni Yeming. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? O wala kang tiwala sa Haotian cult? Pagkatapos ng araw na ito, ikaw na ang Shumishi. Parehong masaya at takot si Wei Zhongliang. Nagmamadaling sinabi. Opo, ang inyong lingkod ay tiyak na magbubuhos ng dugo at pawis. Hanggang sa kamatayan. Sige na.
Hindi ko naman hinihiling na mamatay ka. Inilabas ni Yeming ang kanyang level 12 talisman coins. Isang bahagi na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 trilyong martial god coins. At direktang ibinigay kay Wei Zhongliang. Nang makita ang ilang libong level 12 talisman coins, natulala si Wei Zhongliang. Nagtanong ng may pagtataka, Deputy Cult Master, ito, para sa akin. Ang perang ito, ubusin mo sa loob ng 1 buwan, sabi ni Yeming. Paano po, hindi naintindihan ng lalaki. Ilang mamamayan ang mayroon sa Lingzhou, tanong ni Yeming. Nag-isip sandali si Wei Zhongliang. Mga 5 hanggang 6 na trilyon po. Hindi ko po alam ng eksakto. Ang ordinaryong mamamayan, magkano ang kanilang taunang gastusin sa pamumuhay, muling tanong ni Yeming. Agad na sinabi ni Wei Zhongliang. Ang gastusin ng ordinaryong mamamayan ay napakaliit. 10 martial god coins ay sapat na para sa kanilang pagkain at inumin sa loob ng 1 taon. At may sukli pa. Gusto kong gumastos ka ng hindi bababa sa 200 martial god coins sa bawat mamamayan ng Lingzhou. Para sila ay mamuhay ng payapa at masaya, sabi ni Yeming. Sa perang iyon, tiyak na magpapasalamat sila sa Haotian cult at buong lakas tayong susuportahan. Nanginginig sa tuwa si Wei Zhongliang. Nasa sabik na sinabi, Deputy Cult Master, huwag po kayong mag-alala. Sa perang iyon, tiyak na magagampanan ng inyong lingkod ang tungkulin. Ang pinakamaraming tao sa Lingzhou ay ang mga ordinaryong mamamayan. Mababa ang kanilang cultivation. Sila ay mga martial disciples lamang. O kahit hindi pa martial disciples. Namumuhay ng ordinaryong buhay. Napakaliit ng kanilang pagkonsumo ng mga yaman. Ang biglaang paglabas ni Yeming ng mahigit 100 trilyong martial god coins ay agad na makakapagpabuti sa buhay ng mga nasa mababang antas na mamamayang ito. Hindi bababa sa hindi na sila mag-aalala sa pagkain at inumin sa loob ng 20 taon. Tungkol sa kung epektibo ba ang paraang ito, si Yeming mismo ay hindi sigurado. Nais lamang niyang gamitin si Wei Zhongliang para subukan ito. Bilang isang malakas na martial monarch, alam niyang ang mga nasa itaas ay itinuturing na mga langgam lamang ang mga nasa mababang antas na mamamayan. Walang pakialam sa kanilang buhay at kamatayan. Pagkatapos maayos ang bagay na ito, umalis na si Yeming sa Lingzhou at nagpunta sa Azure Dragon Empire. Sa Azure Dragon Empire, marami siyang nagawang kasalanan sa mga tao. Ngunit para makita si Feng Shi, pumunta pa rin siya. Kung may gustong gawin si Yeming, ang unang naiisip niya syempre ay ang Bokyo Renguan, Never Begs Tavern. Ang Bokyo Renguan na ito ay siya mismo ang nagtatag. Pinamumunuan ng 3 Grandmasters ng East Capital. Mabilis na tumaas ang impluwensya nito. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Ang bilang ng mga miyembro ng Bokyo Renguan ay umabot na sa mahigit 3 milyon. Lahat sila ay mga taong may impluwensya sa iba't ibang larangan. At saka, ang buwanang kita ng Bokyo Renguan ay umaabot sa ilang bilyong martial god coins. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng aking video. Paki-click ang like at mag-subscribe sa channel para hintayin ang susunod na video. Maraming salamat. Kung mayroon kayong ibang kwentong gustong gawin ko, mangyaring mag-comment.